iniimpluwensyahan naman ito ng isang bayonenteng online game na ininto siya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipagbawal sa bansa. Saksi lahat, si Rafi Tima. Rafi? Pia, bukod nga sa lahat ng pinagplanuhan, lumalabas na sinamantala ng dalawang estudyante ang pagiging pamilyar sa kanila ng gwardiya dito sa San Jose National High School para mailusot ang mga baril at bala na kanilang ginamit sa pamamaril dito kahapon ng umaga. Alam mo guys, kung hindi pinagplanuhan po yan, at saka yung mga bata kasi talagang hasa sa mga baril, tinuruan talaga ng mga magulang. Kasi kung hindi tinuruan po, hindi ganyan kagaling ang mga bata. Kaya mga magulang, makinig kayo dito sa balita. Sa mismong gate ng San Jose National High School sa Tacloban City dumaan ang dalawang minor de edad na sangkot sa 15 minutong pamamaril kahapon. Base sa timeline ng PNP, hindi sabay pumasok ang dalawa. Ang 14 anyos na gunman na si alias Nash dumating sa eskwelahan alas 7:30 ng umaga. Dumalo pa siya ng flag ceremony at saka dumiretso sa CR at doon naglagi. Alas 8 ng umaga naman, dumating ang 15 anyos na si alias Rod at doon na sila nagkita ni Nash sa CR. Bandang alas 9 ng umaga. Kita mo guys, 14 anyos, 15 anyos po, magagaling na po sa baril. Kaya tinuruan ng mga magulang yan. Kasi kung hindi naturuan yan, hindi ganyan. Mga suwail yan. Dapat kayo mga magulang, o may mga police man kayo, o army man kayo, o kahit anong sa gobyerno, huwag niyo tuturuan yung mga bata. Kasi alam mo, ang mga bata, hindi natin alam po ang mga utak, kung anong direksyon sa mga utak sa mga bata. Kasi bata pa yan eh. Kita mo, sa nangyayari sa Tacloban, ang gagaling mong baril. Ang dami po napatay. Kawawa naman po yung napatayan o nasugatan. Isipin nyo po kung kayo rin ang magulang na ganyan. Masaya ba kayo? Hindi, no? Lumabas sila at nag-ikot sa eskwelahan. Una raw nilang pinuntahan ang posibleng target nila, pero nang hindi makita, nag-umpisa na silang magpaputok ng baril. Nagkalat ang mga basya ng bala sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan. Kita rin pati ang mga wala ng lamang magazine ng baril na ginamit sa pamamaril ng dalawang estudyante. Ganito kalawak ang eskwelahan, kaya ganito kalawak din ang dapat bantayan sa campus. Ang dalawang minor de edad na suspect, 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputukan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano tong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa lolo na classroom, bumalik, saka na sila nagpapatok. Nasa loob ng kanilang backpack at sling bag ang dalang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng gwardiya. Ang isa kasi sa mga suspect, miyembro mo ng Boy Scout at minsan ay nagboboluntaryo magbantay sa gate ng eskwelahan. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa paunang investigasyon, nagsimula yung pamamaril ng suspect dito sa bahaging ito ng gusali sa may bandang likuran at naglakad siya patungo dito sa likod nitong gusaling ito kung saan siya namaril at saka siya pumasok dito sa unang bahagi ng gusaling ito. At dito na nagtapos yung kanyang pamamaril bago siya tumakas, bumalik ulit siya dito at tumakas dito sa likurang bahagi ng eskwelahan kung saan siya nahuli ng isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang sibilyan. Yung isa naman niyang kasama, nakatakas, pero kalaunan ay sumuko rin. Ayon sa isang estudyanteng nakapanayam ng GMA News, matapos magpaulan ng bala sa eskwelahan, pumasok pa raw ang isa sa mga namaril sa compound ng bahay nila. Yung pag salo ko yun, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan, apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Anong naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko po, Matangkad o yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Sa inisyal na forensic investigation, isang beses nang pinaputok ang caliber 38 revolver na hawak ni alias Rod. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa tiyaheng pulis.
Nasa restricted custody na ng PNP ang Tiyahing Police na may rangong Police Staff Sergeant at isang abogado. Sa mga unang pahayag ng Tiyahing Police, inamin niyang minsan na isama ang pamangkin sa firing range at naturuang bumaril. Naiwan daw niya sa bahay ang baril. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng National Police Commission o NAPOLCO para sa posibleng administrative liability nito. Kabilang naman sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad na may nangudyok at planado ang ginawa ng mga minor de edad. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong ano. Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang initial na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, seryoso nilang tinitingnan na di umano bahagi ng isang mission ang krimen. Del Monte Heart Smart helps lower cholesterol in as early as 4 weeks. Para sa pusong kumakayod, para sa pusong inaasahan, para sa pusong breadwinner. Alagang Del Monte Heart Smart. May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sinisilip rin ng PNP Cybercrime Group ang angulo ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course to also study yung kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng ating mga kabataan para for our technical exploitations so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ang nakababahala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot. Gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mga shooting sa Amerika na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga sangkot sa shooting incident sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano nag-influensya aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng influensya ng isang violenteng online game. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violent yung nasasabing gaming app. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Dahil dito, iniutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pagtaan sa bansa ng naturang laro. Sa pagbisita ni Angara sa pinangyarihan ng krimen, nakita niya ang tindi ng tromang pinagdaanan ng mga estudyante at mga kawani ng eskwelahan. Yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Eh paano sila nakakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o nakababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito pero siguro na tayo, medyo maingat lang siguro tayo. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Ilan sa ating mga nakausap na estudyante na nakasaksi sa pamamaril dito kahapon ang nagsabing nagdadalawang isip na sila kung ipagpapatuloy pa nila yung kanilang pag-aaral dito matapos yung insidente. Kaya naman sa mga susunod na araw, inaasahang dadaan sa psychosocial intervention, hindi lang ang mga estudyante mula rito sa San Jose National High School, kundi pati yung mga pumapasok sa San Jose Central School at sa kalapit na Manlurep Elementary School bago sila magbalik eskwela sa susunod na linggo. Mula rito sa Tacloban, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Yan guys.